Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari, ayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Ng lubos, pagkat kailan ay di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang libing, isang bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyayaan ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa misang ito, para sa ALS, batiin muna natin ang lahat ng mga ALS na may mga anak na, nanay na sila, at kanilang mga ina, at ina ng mga ina, ang mga lola. Palakpakan po natin ang lahat ng mga ina. Happy Mother's Day! Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, ngayong ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Manawing makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito na aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na kawagas upang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako ay tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita ng iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo." Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Pagkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 wikain mo po, nakikinig ako sa iyo mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balitaan ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa
sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko na kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At Happy Mother's Day ulit sa lahat ng mga nanay. Sa Ebanghelyo ngayon, inutusan tayo, mag-ibigan kayo. Ito ang aking utos, sabi ng Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At lahat minahal ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa, pinakita si Cornelius. Bumaba ang Espiritu Santo sa mga hindi Hudyo. Hindi lang mga Hudyo ang maliligtas, ayon kay San Pedro, hindi, yung buong sangkatauhan. Pati buong daigdig na, yung buong sansinukob. Ngayon, ang tao ay sumasakatawang diwa. May katawan siya, may diwa siya, may mind, consciousness, awareness, intelligence, kung ano pang itatawag mo dyan. Pagkatawan lang siya, bangkay. Pagdiwa lang, multo. Hindi mo mapaghiwalay. So kagaya ng hindi napapaghiwalay ang katawan at kaluluwa, hindi rin napaghihiwalay ang tao bilang individual na nag-iisa, at dahil siya ay social being, nakalubog sa lipunan. Yung social dimension ng ating pagkatao ang binibigyang diin din ng simbahan sa pagturo na kailangan magmahalan tayo sa isa't isa. Kaya po, mayroong Catholic social teaching ang simbahan. Saan po ito nagmumula? Dito sa social dimension ng ating pagkatao. Mas fundamental ang social dimension ng ating pagkatao kaysa ating individual. Halimbawa, zygote ka pa lang, fetus ka pa lang, kaugnay ka na kaagad ng iyong ina. Kaya Happy Mother's Day ngayon. Daming bulaklak at saka cake ang mauubos ngayong araw na ito. Dahil mahal natin yung nanay natin. Siyam na buwan tayong dinala sa kanyang sinapupunan. At nakaprogram ka na. May diabetes yung mga magulang mo. Malamang may diabetes ka. Kung yung mga tiya mo at saka ng nanay mo may breast cancer, malamang mag-ingat ka na ngayon. Sapagkat mamamana mo yan. Wala ka pang malay, hinuhubog na yung pagkatao mo. Pinag-uusapan ka na niyan. Hindi ka pa pinapanganak, nag-uusap na yun sila kung anong ipapangalan sa iyo. You did not choose your name. Social yan. Titingin sa ano yan? Kalendaryo. Titingin sa tatay. Ito sa Karyas. Kaya maging Junior ito si John the Baptist. Sabi, hindi, John yan. Pag-uusapan ka. Hindi ikaw ang pumili ng pangalan mo. Wala kang magagawa. Pinangalanan ka na Torquato. Patay ka na. Habang buhay mo nang dadalhin yan. Maliban lang kung pupunta ka ng korte. Mas fundamental ang social dimension ng ating pagkatao kaysa individual.
Kaya may Catholic social teaching. Addressing the social dimension of our humanity, addressing the social dimension of the command to love one another. Kaya, merong Catholic social teaching. Sabi, this teaching flows from faith in a whole and complete salvation. Sabi ng simbahan, turo ng simbahan ito, nanggagaling daw sa pananampalataya natin na ang kaligtasan para sa buong tao. Sumasakatawang diwa, saka individual and social. It also flows from hope in a fullness of justice. Kaya dadasal tayo ng Thy kingdom come. Yan yung fullness of justice ng kaharian ng Diyos. It also flows from love, which makes all humankind truly brothers and sisters in Christ. Kaya si Cornelius, hindi Hudyo, binabaan ng Espiritu Santo. Lahat maliligtas. It is the expression of God's love for the world, which He so loved that He gave His only begotten Son. John 3:16. So we have to proclaim, go to the ends of the earth, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So that they will discover that they are loved by God, because God is love, and they will understand their own dignity. They learn not to be satisfied with themselves. You always have to grow in age and wisdom, and also encounter their neighbor in a network of relationships that are ever more and authentically human. When you consider your social dimension, you become more authentically human, and you can fulfill the command to love one another. So pagpatuloy ng Catholic social teaching, love faces a vast field of work, and the Church is eager to make her contribution with her social teaching, which concerns the whole person and is addressed to all people. The best kept secret of the Church, ito. Pambihira lang maghuhumili about Catholic social teaching. Puro personal devotion, puro privatized spirituality halos. Pero sabi, love involves a lot of work, and the Catholic Church is eager to make her contribution with her social teaching. So many needy brothers and sisters are waiting for help. So many are oppressed, waiting for justice. So many are employed, waiting for a job. Many peoples are waiting for respect. So sabi ni Saint John Paul II sa kanyang apostolic letter, Novo Millennio Inionte, sabi niya, how can it be that even today there are still people dying of hunger? Nagpupunta na sila sa Mars, gaganda ng high resolution photos ng mga kinukuhaan ng mga robots doon. Pero 1 billion go to bed hungry every day. Tinatanong ng Catholic Church. How many people are condemned to illiteracy, lacking the most basic medical care, without a roof over their head? And then there are new patterns. Sabi ni St. John Paul, kahit mayaman ka, you are nevertheless threatened by despair at the lack of the meaning of their lives, by drug addiction, by fear of abandonment in old age or sickness, by marginalization or social discrimination. Saka sabi pa, we cannot remain indifferent to the prospect of an ecological crisis. Kasi yung climate change, mas maraming papatayin yan kaysa COVID-19. Sabi ng mga scientists. You have problems of peace, threatened by the specter of nuclear war, contempt for fundamental human rights of so many people, especially of women and children. Yun ang context. Sa turo ng simbahan, hindi akin yan.
That is the context in fulfilling the command to love one another. Kaya, makikita ninyo sa inyong screen, para hindi naman maging lecture itong homily, ang summary kung ano ang pinapahalagahan ng Catholic social teaching. 7 lang yan. Una, every human being is sacred. Every human being has dignity. Kaya ayaw ng simbahan ng abortion, euthanasia, ayaw ng simbahan ng death penalty. Kinakalaba. Maraming kalaban siya ngayon. Pero yan ang ugat niyan. The church's opposition to mercy killing and abortion and the death penalty stems from the sacredness of the life of everyone. Second, yung sinasabi ko na, we have to emphasize the social dimension of every human being. But then, if you have dignity, number 3, rules, you have responsibilities. Tignan mo rin yan. Na hindi ka magsasabing, I am the master of my faith, I am the captain of my soul, sabi ng Invictus ni William Henley. Hindi totoo yan. So you have duties, but you also have responsibilities. Then, sa Catholic social teaching, preferential love for the poor. Hindi naman na mas banal yung mga poor, kulang lang sila sa mga basic din. And then the dignity of work, especially justice for the workers and for women. Dahil babae ka, mas mababa ang sahod mo dahil maski pareho kayo ng trabaho doon sa opisina. Hindi tama yan, sabi ng Catholic social teaching. Wag na kayong maghahanap pa na kay Marx, kay Lenin, kay Mao Zedong, sa communism. Nasa social doctrine lahat ng simbahan yan. Solidarity, na magkakapatid tayong lahat, on care for our common home, ang sabi ng Laudato Si, and also, we have to take care of creation. Yan yung 7 fundamental issues in Catholic social teaching. The best kept secret of the church. Hindi alam ng napakaraming Katoliko. Pati mga pare, tinuturo sa seminaryo yan, pambihira lang babanggitin. Naging privatized masyado yung ating personal devotions, nakalimutan na natin yung tinuturo ng simbahan. 2,000 taon na pong pinagnilayan ng simbahan itong command to love one another. Kaya pakinggan din natin ang sinasabi. Sina St. Augustine naman ang pinagmumulan nito Sina St. Thomas Aquinas, mga Santo Papa ang nagsasabi niya. So Mother's Day, let us remember our primary relationship to our mothers, especially our parents, to the community, that we are social beings. We are immersed in a global, political, and economic system. Lessening our freedom, even oppressing us. Kaya, pag nagsalita ang simbahan tungkol sa mga pang-aapi, tungkol sa corruption, galing dito yan. Nakakatamad sanang magsabi niyan. Mamaya, ma-red tag ka pa, babarilin ka na lang. But if you are true to the teaching of the church, hindi kay Karl Marx yan. Turo ni Saint Basil yan at saka si Saint Naciancen, 2 siglo pa lang ang simbahan. So manalangin tayo ngayon na sana itong napakalaking bahagi ng turo ng simbahan, huwag nating sayangin. Sabi dito, kailangan gagabayan nito ang iyong pagdinilay kung paano mabuhay ngayon na may COVID, may economic collapse, may climate change pa na darating. This is our guide. 2,000 years of reflection on what it means to love one another. You do not love the individual alone. You love him as a social being immersed in society and influenced by global, political, and economic systems. So let us pray today to our Lord for
but God who is love. But we will really be able to fulfill His command, to love one another as He has loved us. Magsitayo tayong lahat, ipahayag po natin ang ating pananampalataya sa mapagmahal at makapangyarihang Diyos at Kaniyang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang Diyos ng pag-ibig, taglay ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus, upang mamahalin natin ang ating kapwa, hindi lang bilang individual, kundi bilang kasapi ng isang sambayanan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos, upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumin nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso, upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang umunawa, magpatawad, at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, maging daluyan nawa sila ng lakas at galak, lalo na para sa mga nagdurusa, dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling ito, ating ipagdasal ang ating sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manaming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig, mahalin ng aming kapwa at maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel
ang aming panalangin sa iyon dambana, katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip, ang haing mga alay, upang ang mga pinapiging dapat mong maging dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama.
Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito upang lagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita sa kamatayan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na umaasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga namatay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanyang esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, amen, alleluia. Amen, 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 alleluia. Manalangin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating amang mapagmahal sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa ng Diyos. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa ng Diyos na nag-utos sa atin na mag-ibigan sa isa't isa. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababan. Ang kaibigay mag-aalay sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaloban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at mapagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Reynadimetz. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo para sa patalastas. The Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word is currently holding its first online Flores de Mayo and Rosary prayers on all Saturdays of May at 4 p.m. We are inviting everyone to join this online activity by sending us video clips offering flowers to Mama Mary that will be shown during the live stream. Aside from flowers, offering of cash and in-kind donations for our mobile community pantry will also be appreciated. Due to physical limitations, your donations will be offered by the seminarians and other church ministry members who will be present every Saturday. Please check the link bit.ly/Shrine Flores de Mayo for more details and instructions regarding uploading of your videos and sending your donations. Make a difference during this time of pandemic through prayers and generosity. Thank you and God bless. Please stand. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbindisyon ng Panginoon. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa muling pagkabuhay ni Kristo, ay siya nawang magpapala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pakamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayamaan, paglingkuran ang Diyos, mahalin ang inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Magnificat, magnificat.
Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Domino, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.